Nagbanta ang mga senador na muling tatapyasan ang budget ng DPWH, lalo't libo-libong proyekto ang nakitaan ng red flag. Narito ang report ni Mean Los Baños. Higit 6,000 proyekto ng DPWH. Ganito karami ang nakitaan ng red flag ng Senate Finance Committee sa pagdinig nito sa budget ng Department of Public Works and Highways. Kabilang sa mga nabistong irregularidad ay ang kawalan ng station number o eksaktong lokasyon ng proyekto, duplication o doble-dobleng proyekto, multiple phases o paghahati-hati sa isang proyekto at ang pinakamalala, ang reappearing projects. Ibig sabihin, nakumpleto na ang proyekto sa mga nakaraang taon pero gagawin ulit. 946 projects ang nabistong reappearing, bagay na sinita na raw ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero ang sinasabi po sa akin ngayon is baka po yung project na nandyan kaya siya nagre-recur kasi hindi pa siya kumpleto. No? But again, kailangan po yan i-validate, number one. At ikalawa, kailangan po sabihin kung ano ba talaga ang kailangan kumpletuhin. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, 271.9 billion pesos ang halaga ng mga proyektong kanilang ni-red flag. Mga proyektong posibleng mauwi sa ghost projects kung lulusot. Ito mga ganitong title, pwedeng mangyari another round of ghost projects. Ang unang instinct ko ho, i-defer muna yung budget ng DPWH para malinis ho to no? Dahil kung hindi ho natin malilinis to, mauulit lang ho to in 2026. Like what you said, kung pareho yung title, pwedeng maging ghost project yun. Kasi kaya pinapasumiti ngayon ni Gatchalian ang mga dokumento para maliwanagan kung pasok sa red flag o hindi ang mga kine-question nilang proyekto. Isa pang problemang binanggit ng mga senador ay ang overpricing sa ilang proyekto ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng bansa. Babala ng mga senador, posibleng tapyasan ng mula 20 hanggang 30% ng mga naka-line item na infrastructure projects ng DPWH kapag hindi nasolusyonan ang problema sa overpricing. Lumabas kasi sa mga unang pagdinig sa Kamara at Senado ang talamak na overpricing sa mga proyekto ng DPWH sa dami ng mga tumatanggap ng lagay o kickback. Kaya para sa ilang senador, nararapat lang daw na tapyasan palalo ang pondo ng ahensya pag hindi ito naresolba. I think a 20% cut might be warranted. No? Of course, pag-uusapan po namin yan. Kasi kung may overprice, sa konsyensya po namin, hindi kami makakapagpirma pag alam namin yung disenyo at yung cost of materials ay naka-overprice. Would the good secretary and his new team consider it reasonable and technically sound to implement an across-the-board reduction, say, of 25 to 30% on all DPWH infrastructure line items as a temporary corrective measure so that in 2027, you can be more scientific. Pangako naman ni Dizon, agad silang maglalabas ng rekomendasyon oras na matapos ang kanilang pag-aaral sa mga proyekto ngayong taon at sa 2026. Ang ginagawa po namin ngayon, kasama na rin po si Undersecretary Nick Conti at yung iba nating team, iniisa-isa po, hinihimay-himay po yan, isa-isa kada rehiyon kung ano ang overprice. Sa aming initial studies, meron pong talagang overpriced na overpriced. And when I say very overpriced, above 20%. Meron po mas mababa sa 20%. Pinakamalaki na overpriced na natanto ninyo? Meron po ako nakita lampas 30%. No, sa ibang rehiyon. Suma total, higit 348 billion pesos pa ang nanganganib matapya sa DPWH kung hindi mareresolba ang mga nakitang butas. Kasi yung red flags is already 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa kalye, it's another 70 something So more or less mga 340 something. Siya lang to subject to yung sa-submit nila ng mga documents tsaka details. Kasi una nang tinapyasan ang budget ng DPWH ng higit 252 billion pesos noong nakaraang buwan alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Para ito sa mga locally funded flood control projects na nakitaan din ng mga irregularidad. At sa gitna ng kontrobersya sa DPWH, nagawa pa ring biruin ng ilang senador si Secretary Dizon. It's a big challenge. Ang dati payat ka na, lalo ka pang pumayat 50 years old, ngayon mukha ka ng 80 years old.
Buti makapal pa yung buhok nyo, Secretary. Mukha ng mad scientist. Naalala ko yung Back to the Future. Yung buhok nyo, sabog-sabog na. Pero I don't envy your position right now. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.